At ayan na nga po syempre no na dahil sa sangkaterbang palpak at corruption ang nangyari diyan sa di umano sa gobyernong humahawak sa flood control ay di maiwasang mag-suggest at magsalita ni Mayor Isko Moreno. Syempre, di niya maiwasang magsalita dahil sa sunod-sunod na bagyong dumating na yung bayan niya diyan sa Maynila ang talagang labis na nagbaha at tinamaan ng lintik. Yung mga tinamaang mga lintik na mga buhay dyan sa gobyerno ay todo pagtuturo sa iba na talaga namang mahirap tukuyin at pinakaugat ng korupsyon. Kaya yan po ang problema ni Mayor Isko Moreno kung bakit hindi matukoy at hindi makuha kung sino talaga ang source ng korupsyon, na kung sino ang talagang tao talaga na maano nila na matatanggal dyan sa gobyerno. Panay kasi yung pagtuturo ng mga gobyerno dyan, ng mga politiko dyan. Dyan ta kongreso, di ba? Todo turo din kung sino ang sasabihin na hindi niya raw hawak yan. Ganun ang sinasabi. Kaya dito sa bidyong ito ay merong mungkahi si Mayor Isko Moreno. Kasi unang-una ay napabayaan lang ng nagdang mayor ang lungsod ng Maynila. Siyempre, isama na natin dyan yung mga congressman na nagpabaya rin na talaga namang ewan ko ba kung anong nangyari. Kumbaga si Mayor Isko Moreno ang sumalo ngayon ng kapalpakan ng nakalipas na lokal ng Maynila. Ang problema kasi malala ay maraming sasakyan ang nakikidaan dyan sa Maynila, di ba? Mapapansin nyo laging traffic dahil dyan talaga dumadaan yung mga sa ibang lugar. Yung tipo bang yung nakututusin na hindi makarating sa mga tirahan ang ating mga kababayan kapag baha sa Maynila. Oo, kasi unang-una nakikiraan sila diyan sa Maynila. Baha, 'di ba? Paano sila makakarating sa kanilang tirahan? Kung tutusin, hindi nga binabaha sa inyo. Hindi nga nagbabaha dito sa ating lugar. Kung yung dadaan naman natin ay binabaha, wala din, useless din. Hindi rin tayo makakarating sa paroroonan natin, di ba? Yan ang pagproblema talaga ng baha. Kaya hindi rin tayo, kumbaga hindi tayo lusot o hindi rin tayo, kumbaga hindi tayo kumbaga ligtas sa baha ng iba dahil tayo ay nakikiraan sa lugar na may baha. Ganun po ang nangyayari. Na ipagpalagay natin na hindi nga binabaha talaga sa atin, pero kung yung daraanan natin sa Maynila ay baha naman, so malaking dilubyo yun. Kaya syempre kapasalamat tayo kay Isko Moreno. Siya ang gagawa ng paraan. Unang-una, wala pa siyang 1 taon dyan sa Maynila. Kumagay, hintay-hintayin lang natin kung ano nang magiging sitwasyon sa Maynila sa darating ng mga panahon. Na kaya sana ay mapagtagumpayan sana ito ni Mayor Isko. Kaya heto sa bidyong ito, bago po natin panoorin ay welcome po muna sa aking channel. At heto at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin natin ang bidyong ito na kung saan in-interview siya ni Kated Pailon. Heto. Manila Mayor Isko Moreno. Yorme, magandang umaga po sa inyo. Hi, Manong Ted. Magandang umaga po sa inyo at kay DJ Chacha at sa lahat ng ating mga nanonood, mga staff. Opo, ito po. Medyo puyat pa po si Mayor dyan. Bagay, yung niya, yung mata niya, iba pang gising. Dahil sa bagong gising pa rin. Magandang si Chacha. Go, Naku po, mas nakakaganda ng umaga na kasama natin si Yorme ngayon. Thank you Yorme, alam namin busy po kayo sa mga trabaho niyo po dyan sa Maynila. Pero ito nga, Mayor, naglabas po kayo recently ng pahayag, ang panawagan niyo po, ilipat na lang sa local government units ito pong operasyon, maging yung maintenance ng mga flood control systems din po natin. Sinasabi niyo po kasi, palpak yung ilang national agencies, halimbawa na lang, yung DPWH, at madalas, naapektuhan ng political interference. Gusto po namin mas maintindihan, Mayor, Kaya nga di ba, nung nakaraang GAA 2025, di ba, yan yung mga pondo na malalaki. Tutusin ay nalagpasan nga nila yung pondo na ibibigay sa kanila, yung sa education. Kaya labag po sa batas yun. Yun yung naging problema nung nakaraang
pondo. Nilagpasan nila yung mas malaki ang pondo nila kaysa sa education. Talagang etong mga congressman na to sana matukoy kung sino yung mga contractor dyan ng mga congressman. At syempre magkakaroon na rin po ng panukala dyan sa Senado na magkakaroon ng bill na ipagbabawal ang isang politiko na tumatakbo sa eleksyon na isang contractor. Yan po ang talagang may plano ng Senado. Pero sa Kongreso, malabo po yan kasi sila po nagiging contractor dyan sa Kongreso. Paano nila isusulong yan? Sila mismo gumagawa niya. Di ba? Bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective, Maaaring may papalpak din mga mayor o maaaring merong magiging epektibong mayor. Pero ang katulad kasi kapag sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ng alkalde, sigurado yun, 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. They'll be out of office. So yung accountability, hindi na magkakaroon ng turuan dahil kailangan maging mabisa yung local chief executive. In this case kasi sa atin ngayon, DJ Chacha at saka Manong Ted, mapapansin mo Manong Ted, marami ka tinuturong ahensya, di ba? Bukod sa sarili mo, tinuturo mo yung ibang ahensya, hindi ngayon malaman ng tao. Ganun nga nangyayari, lalo dyan sa kongreso na dyan, na nagtuturo sila Ito, babanggitin niya talaga na kung sino-sino yung mga congressman na yan. Nagtuturo, tapos kung sino yung mga walang kinalaman, tinuturo din, di ba? Yan mahilig magturo ang mga politiko na yan Sino ba talaga kailangan naming papanagutin o sino ba talaga dapat na tumutugon? Kasi parang naging wardi-wardi yung hati-hati ng obligasyon sa taong bayan. Kaya sabi ko, bakit hindi once and for all yung magpapagawa ang national government ng mga pumping station, dahil sigurado naman tayo next week uulan, next month uulan, next year uulan, at may magbabaha at may babagyo, o mano ba naman na halimbawa dinownload nila sa local government, at least isa lang ang mananagot, yung alkalde. Kapag ang pumping station na pinagawa under his watch, under his leadership, ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, Manong Ted, DJ Chacha, yung Sunog Apog, 7 taon na na ginagawa. Hindi ngayon malaman. Sino ba talaga ang dapat na papanagutin sa taong bayan? Kasi nangyayari, maituturo lang, wala naman direct or executive power. Like for example, maintenance, regular na pagkukumpuni, those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Hindi na ibig sabihin na susundin nila. Pero ako, at least yung taong bayan, may singilin. Kumbaga isang... Pag ngayon, ikaw DJ Chacha, taga-tundo pa. Halimbawa, bumangha doon sa Yangko, sa Moriones. Pwede po ba sabi, oy chairman, napakawalang niya mo naman. Bakit nagkaganito tong ating barangay? Hindi. Bakit? Hindi ka rin sigurado Si chairman ba talaga may kasalanan? O malawak. O si mayor? Napilito tuloy ang tao. Kaya kasi, ang mahirap niyan, maraming kamay ang umahawak ng pondo. Isa lang talagang rason Talagang yung humahawak na yon, hindi lang siya. Marami mong mahawak. Kaya kapag nagkaroon ng bulilyaso, ituturo niya kahit sino na lang at sino-sino pa ang magtuturo dyan. Dahil maraming ang humahawak. Di ba? Saka, yes. Nalilito po ang tao. So, ang rason kung bakit nyo nga po ito iminumungkahi, sabi nyo nga po, suggestion lang naman, depende sa kanila kung susundin nila. Kasi ang gusto nyo, pag naghanap ang tao, sino ang dapat sisihin, yung responsibilidad na kay mayor. Parang ganon. Parang sa ganoon, mapapanatag ang tao. And then they can choose their leaders effectively, Yung effective leaders.
Pagka talagang talipandas yung leader, o di papalitan ng utaw yun. Ngayon, wala mapapalitan ng tao. In fact, I'm very happy when the President mentioned in the SONA, no? Yung the last part, talagang medyo nakita ko yung frustration ni Presidente at saka yung gigil niya na once and for all matuldukan na itong mga pakikialam ng mga politiko. Pero ang problema, yung kredibilidad ng Pangulo yun na yun. Wala nang naniniwala sa kanya yun ang problema, di ba? Puro kasi nungalingan ng mga pinaggagawa niya. Nakarang taon nga di ba? Ano nangyari? Baka merong mga nag-a-ano sa kanya, merong nag-a-advise na, "Oy, President, okay na yung flood control. Meron tayo dyan. Okay na yung mga flood control yan, gumagana yan." Siyempre, baka yun ang nangyari. At sasabihin niya na sa SONA. Sino ba yung mga scripted na sa mga naggagawa ng script na yan? Isa pa yan Mga loko-loko yung mga yan Di ba? Nabanggit tuloy ni Pangulong PBBM ang mga flood control na yan. Yung pala, wala pa lang nangyari. Gumagawa-gawa sila ng kasinungalingan. Sa flood control project. Pagka po ba nilipat sa pangangalaga ng LGU o kaya yung flood control projects kina Mayor, mawawala na po ba yung sinasabi nyong pakikialam or political interference? Ay, syempre Pwede, po, dahil yung executive power, nasa mayor naman po Nasa yan. mayor, Yung mga, halimbawa, let's just say, maaaring may ilan na congressman na pinagagawa ng presidente. Remember, the president mentioned in the last year na gagawin yung flood control. Maaring totoo na siya. Pinadala niya ang pera o salapi ng taong bayan sa isang ahensya ng gobyerno. Yung ahensya naman ng gobyerno, pagagawa base sa pag-aaral niya, base sa kinakailangan ng pamayanan, no, na kailangan gawa ng flood control. Sasabihin ng congressman na yun, teka, ano yan? Ba't yung pinagagawa yan? Sa distrito ko yan, ba't hindi kayo dumadaan sa akin? Ayun na, doon na magkakaleche-leche. Mali nagkadaleche-leche. Mali nga ang humawak ng pera ang bawal talaga Bawal talagang humawak ng kontraktor ang congressman Di ba? Hindi sila pwedeng humawak ng pondo, hindi sila pwedeng makialam sa mga infrastruktura ng local government. Bawal yun. Yun. Dahil minsan mas matalino pa yung congressman kaysa doon sa ininyero. Mas matalino pa si congressman sa ininyero Pero sige Mayor, sabi niyo po kanina masaya kayo doon sa sinabi ng Pangulo sa nakaraang SONA. Gusto niya nga po ng accountability dito sa sinasabi niya na mga posibleng nagbubulsa nitong mga infra projects natin. Pero baka naman po kasi pag nilipat sa LGU, yun po bang korupsyon mawawala o malilipat lang din po sa LGU? Posible pa rin yun, no? Na may mga talipandas din na local chief executive. Oo, tama. Pero kasi, ang kaibahan kasi, no, pwede kagad sipain ng taong bayan. May direct na pananagutan. Diba? Tingnan niyo po ngayon. Halimbawa po, no? Let's just say, nga lang, kumbaga ang hirap din, siyempre, nawaldas na after 3 years. Diba? Kumbaga naibulsa na. Pero ang maganda dyan, paimbestigahan niya. Yung mga ganyang ginagawa ng local na silang humawak, pagpalagay natin, sila humawak at nagwaldas ng pera, dapat may investigasyon na mangyayari dyan kapag wala na siya sa gobyerno o kaya'y matalo siya sa pag-election niya. Pero ang para sa akin minsan ang problema dyan ang disadvantage dyan baka ang gawin niyan before election yung pondo ang maging kumbaga gagamitin niya para sa eleksyon. Kasi ang nangyari sa eleksyon nito di ba, ganyan din sa GAA. Before election ginamit nila para sa mga pambayad sa mga yung syempre yung mga tupad. AIX, di ba? Ginamit nila. Kaya laki na nawawala sa GAA, di ba? Paimbestigahan nila yan ni Senador Pampilo Lacson yung GAA niya. Kaya kawawa si Tamba. Lalo na si Marcoleta, paimbestigahan din yung flood control Nangako yan si Marcoleta, paimbestigahan niya. Kaya rin to si Speaker. Ngayon, kasi
bukas may halalan. No? Makapaniningil kagad ang taong bayan doon sa leader na makati ang kamay o kaya hindi ginampanan ang kanyang tungkulin. Then I'll put now the same situation, may baha ngayon, bukas halalan, the same scenario, pero nandoon pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Walang magagawa ang taong bayan kasi politicians can make excuses. Hindi akin yan. Okay, Kita mo, hindi mo napasin yung isang congressman, Manong Ted, nung in-interview, sabi niya, wala akong alam dyan. DPWH yan eh. Kawawan DPWH, siya naman ang nasisi. Pero sa totoong, tama yung sinabi ni Presidente, huwag na tayo magbulahan. Alam naman namin na nakikialam kayo dyan. Kay Pangulo Duterte, yari yan. Si gobyerno ngayon, si PBBM, nangyari yan. Pero kung ngayon, kung kay Pangulong Duterte, nangyari yan. Hindi sila makakaporma dyan. Sigurado. So ito ho, ilatag natin to sa konteksto ho ni Mayor, no? Kung ibibigay mo nga sa LGU yung full responsibility ng proyekto, yung funding ibibigay mo sa kanila, sila dapat at the end of the day ang accountable. So kapag despite the funding, sa mga proyekto nagbabaha, aakuin dapat ng mayor yung responsibility dito at mangangatwiran siya kung bakit, no? Kasi kung sa congressman, maaring sa panahon ng kampanya sabihin na ako naghanap ng pera para dyan, pero kapag nagbaha na, ay wala akong kinalaman dyan kasi DPWH ang implementing agency. Ganun po, Mayor? Opo, maaaring ang para mawala ang duda naman sa korupsyon sa mga alkalde. Tama naman yung isang punto ni DJ Chacha na gawin ninyo, implement nyo, tumatakbo na. Kami na mag-maintain. Sa amin na yung maintenance at poder ng pangangalaga noong It's either that way, or ibigay nila yung full responsibility. Yes. Ngayon kasi, tama po kayo, Manong Ted. Ako nakita ko isang interview. Awang-awa ko sa DPWH kasi nung bandang huli, birin mo 4 na bagong deep pumping station sa Maynila. Ang tagal na. Noong pinagagawa, alam naman natin pinakikialaman ni Congressman, nung hindi na tumatakbo, nung in-interview, wala akong alam dyan. DPWH yan. Kawawan DPWH, mas kawawa ang taong bayan. Saan district yon, Mayor? Distrito po yun, yung in-interview na congressman na yun. Sino Pero congressman sa dapat alam distrito? din yung DPWH, pwede niyang ituro yun eh. Kaso, ang problema, pag nagturo siya ng congressman, paano na yung budget deliberation nila? Diba? Yung budget deliberation na ang hirap niyan, baka gantihan sila sa budget deliberation ng itong mga congressman na to. Yan ang hirap sa atin eh. Diba? Yung magiging bill yung budget mo eh. Tapos pagdating ng tinuro mo sila, gagantihan ka nila. Baka bawasan o kaya pag-initan yung budget deliberation ng department ng DPWH. Yun ang problema eh, di ba? Kasi Valeriano po. Okay. So, yan may sunog apog? Opo, yung sunog apog. Okay. Yung sunog apog na yan, Mayor, yung funding po nung 7 taon nang ginagawa, yan ba'y funding sa flood control projects under DPWH o ito ay bahagi ng Metro Manila Flood Management Project na inutang natin? Ay, hindi ko po alam kung saan ang funding, pero ito po ang funding. It started 2018. Tama naman po si Congressman Valeriano. Hindi pa siya congressman ito. Kaso po, 2019, congressman na siya. Hanggang ngayon po, June 23, 2025, hindi pa gumagana, ay nabot na 774 million. So, isang kalsada lang ito. Opo, ang implementing agency po, DPWH. DPWH po. Okay, sige. So, willing ba kayo makipagtulungan ngayon? Kasi, di ba yan ang mga gusto nating maimbestigahan? Yan ang tinutukoy ni Presidente ng ganyang uri ng mga proyekto? Opo. Ito yun, I think, dito nag-init ang ulo ni Presidente. Di ba? Tingnan niyo po, kung kayo po lalagay sa sitwasyon ni Presidente. Manong Ted, pinadala mo yung pera. Binigyan mo ng pondo. Pinai-implement mo because you want to put an end to the problem. Ikaw naman panatag, 1 year thereafter, hindi gumagana. Talagang magpapanting din naman ang tenga mo kahit pa paano. Di ba? Sino ang district engineer? Hindi ko po kilala yung mga yan. Ano po yan? Mga DPWH po yan. Okay, sige. So, ganito po. Maliban sa DPWH, doon naman sa papel ng MMDA, isa rin po sa complaint na atin pong naririnig nga,
ang MMDA may sariling project din. And then ang MMDA kapag nagbababahan ang sinisisi, yung natatapon ng basura, yung bumabara po sa kanilang pumping station. Ano pong take nyo? Dapat ba ang LGU na kayo na rin? Para talagang hindi na pwede mga twiran din po ang sino man. Kasi ang MMDA din po, mahilig din magturo. Basta po ganito, katulad niyan, no? We have 71 pumping station in Metro Manila. At yan, nasa creek na pangangalaga naman ng MMDA. Out of 71, 24. It's the same thing. Yung sa MMDA, tumatakbo yung pumping station. Gaganituin ko lang, no, Manutel. Pagagawa ng DPWH, pag gumagana na, ibibigay na at tatanganan na ng MMDA. Kasi yung mga creek, under sa pangangalaga nila. So, after ipagawa, ipapatangan sa ibang ahensya ng gobyerno. Yung lokal na gobyerno, walang kinalaman sa pagpapagawa, sa pagmimitina. Kaya ang mangyayari, pag may basura, may baha na puno yung mga creek, ang laging masisisi ay ahensya ng gobyerno or taong bayan. Kaya nangyayari, kaya sabi ko, kaya nga sinasuggest ko, ay, bakit ba hindi na lang ibigay sa mga lokal na pamahalaan? Total, may direct mandate kami at saka may accountability kami. Opo. Mayor, sa Maynila, ilan ang pumping stations na nandyan sa inyo? Out of 71, nasa MMDA, under sa management ng MMDA sa Metro Manila, kami po 24. So 24 po ang nasa sa inyo. Yan 24... Kami ni Malabon ang malaki. Opo. Manila at Malabon 17. Other than that, barya na. Opo. Sa 24 na iyan, gumagana po lahat sa inyo? Opo, itong mga pumping station ng MMDA, gumagana naman. Yung mga bagong pinagawa, ang Sunog Apog Pumping Station, Estero de Abad Pumping Station, Remedios Pumping Station, Padre Paura Pumping Station. Kaya kung napapansin nyo, bakit nagbabaha doon sa pinupuntahan ko lagi na lugar, nung kasagtagan ng bagyo, yung top apit nyo, Ermita Malate, because hindi po gumagana yung mga pumping station. Ano ang mga dahilan ng hindi gumagana? Walang power up. Brand new, hindi naka-power up. Brand new, unusable. Brand new, defective. Ano yung defective? Gumawa ng bahagi ng katawan, ng pasilidad, nung nilagay yung makina, ayun, hindi magkasya. Yun. Natumbok, di ba? Grabe naman ang pagkakalintik na corruption ang ginawa nila. Sino bang engineer dyan? Grabe naman. Kumbagay, madali lang yan. Kumbagay, di ba may mga bendo, mga engineer na gumagawa niya galing sa ibang bansa? Di ba? Anong ginawa nila? Sila lang? Tinago yung pondo? Kumbagay, dapat ang gumagawa niyan, kumbaga sakaling sa Japan nagpagawa o Chinese ang gumawa, Japan o ipagpalagay natin mga taga Singapore, dapat dire-diretso yan. Kumbaga, dapat ipagpalagay natin na may may tawag doon na yung palibre ka muna sa isang taon, di ba? Merong hindi ka muna magbabayad sa mga vendor niya, sa mga gumagawa ng ganyan. Baka syempre hindi na natin masabi. Malamat at sa malamang nakurap na naman. Yung mga mali-mali nilang ginawa na yan, nakakabigla lang talaga. Eto, nalaman siguro ng mga taga Maynila to. Siguro galit na galit siguro yung mga taga Maynila, lalo na yung mga biktima ng baha. Yan talaga ang yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag once na nagpagawa ka ng bago, halimbawa, ang gumawa ay ang Chinese, Japan, o kaya Singapore, gagawa ng pumping station. Siyempre, hanggang sa matapos sila rin ang gagawa niyan. At may warranty po yun. Iyon ang sinasabi ko. Kapag magpapagawa tayo ng kontrata ng mga ibang bansa, may mga warranty yan. At syempre, kapag once na merong nangyari o may sira, dapat babalik sila at sila ang gumagawa niya. May warranty nga eh. Di ba imagine na sabi nga ni Isko Moreno, bago, di ba? Kapag bago, may warranty. Ba ano nangyari? Ba't hindi natuloy? Di ba dapat yun, dire-diretso yun, papagawa sa mga bendo. Sila na lang din ang talagang nagka-corrupt yan.
Pinaghati-hatian na siguro ang pondo yan. Kawawa naman ang Maynila. Sana maawa po tayo sa Maynila. Talagang ilang beses na silang binabaha. Grabe. Opo, hindi much. Ayun, hindi- Opo, oh, hindi opo, much. opo. Oo. Mayor, kasama yata yan. Basahin, bigyan namin kayo ng kopya nung Metro Manila Flood Management Project Phase 1 report ng World Bank, no? Kasama yan doon po sa kanilang findings. I think ito rin po yung funded nung $500 million na inutang natin 2017 and 7 years po ang At ito lang isisingit ko, no, hindi po pwedeng mangyari yan na yung makina hindi magkakasya sa body. Gumawa ng katawan at yung makina hindi kasya. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kapag lalo na bago. Posible talaga mangyari yan. Talagang nangyari lang talaga rito eh. Corruption lang talaga ang nangyari. in the making na extend ng 2 years, so 9 years na po in the making ito. Opo, Yan po yan. katulad nga po Yan po ito. yan. Opo, sinasabi nga na ilan po sa mga findings nga ng auditors ay gumawa ka ng isang pumping station pero yung kinakabit mo na yung makina hindi match. Hindi siya Tama Opo, opo, ito po yun. Ito. Saan po ito banda? Ayan po yung sa may sunog apog. Okay, sige. So, ito po kaninyo pinakialaman ng kongresista? Yan po minsan pa nga ho, pagka sinasabi nila, ito, pagawain bayan natin. Sabi naman daw niya, hindi raw siya nakikialam. Yun po ang sabi niya. Opo, opo. Kukunin po namin po ang kanyang panig po sa isyong ito. Ngayon, Mayor, ito bang iniisip po ninyo ay ideal sa buong Pilipinas na concept? Meaning, kasi kayo po, you're speaking for Manila, no? Ito ho ba effective ka ninyo sa buong Pilipinas na kaya? Na baka ho naman pakinggan kayo ni Presidente at makanya pong maipanukala sa ating mga kagalang-galang at pinagpipitagan ng miyembro ng Kongreso. Hindi ko po alam masisigurado sa inyo kung effective. Pero isa lang po sigurado ako, may mananagot sa taong bayan na mga politiko. Yun yung point ko. At sigurado naman ako, whoever knows their geography, whoever knows their constituency, whoever knows their people, it's the local government chief executive. Yung problema ng kalsada at yung paulit-ulit na problema ng mga ilog, ng mga creek, riverside, and so, laging governor and mayor. Because yan ang laging nasa locality. Opo, kumbaga din po nga no, para ho yung account para wala ng turuan. Opo, pati sa issue po ng corruption, no? Opo, yung pondo, kayo po ito ho ba from the funding sa ida-download sa inyo, kayo magpapabid, kayo ang magbabantay hanggang sa matapos para wala na pong usapin pa ng sino mang sisisihin kundi yung mayor. Pwede. Kung wala naman silang tiwala sa mga mayor, baka katulad din kami ng mga ilang congressman, no, na talipandas. O di gawin nila, yung pondo nasa kanila, ipagawa nila. Tapos ibigay sa amin ng maintenance and operation. Kasi Manong Ted, Para bibigyan everybody kita happy. ng- Joke lang. No, tama naman, di ba? Para nasusubaybayan ng mga lokal yan eh. Kung yung sa executive, sa kongreso, tsaka yung mga agency ng executive, wala eh, hindi nila nasusubaybayan ang nangyayari. Nasa taas lang sila. Wala sila sa ground. Hindi kagaya nitong kay Isko Moreno. Nakikita niya talaga ang tunay na nangyayari. Joke lang po. Hindi. Yung sa amin, kasi minsan, halimbawa, walang utaw yung pumping station. Nowhere to be found yung kanilang tao. How can you operate that in the midst of what do you call this, aberya? Pero preferably para isa na lang ang iyohoyo, isa na lang ang mananagot, isa na lang ang pupugutan ng ulo ng taong bayan, let the local chief executive manage, operate, and build it. Opo, kasi nga mahirap din kung pauubaya sa inyo, Mayor, kasi si Mayor makakatwiran din. Substandard yung pinagawa eh. Ang dami mong katwiran kapag pinaubaya na lang sa'yo. Di ba? Hindi, Hindi rin, syempre. Kaya nga ikaw ang mananagot eh. Sa'yo mananagot lahat-lahat. Alam mo yun. Alam mo, halimbawa, mayor ka, nasa iyo na lang responsibilidad. Kaya kung gumawa ka ng kalukuhan, alam mo yun. Na kung ano yung mangyayari sa'yo. Ganon din. Ikaw talaga ang pupuntiryahin eh. Wala ka nang palulusutin at wala ka nang ituturo. Kaya kailangan gumawa ka ng maganda at tamang-tama yung mga pinaggagawa mong mga materyales o mga pinagbibili mong materyales. Hindi siya substandard. Yun. ikaw magpapagawa, ikaw magpapatayo, ikaw lahat magbibid. O na lahat. Para yung sole responsibility Nasa kay iyo lang. Yorme. Di ba? Kaya nga Para ikaw gumulong ang ulo mo sa taong bayan kapag kapalpak yun. yung pinagawa mo. Can you imagine one pumping station would take about 2018, 2025, so Tagal. 7 years Grabe. yung paggawa.
Magkano yung cost? Sige. 800 million? 700. 774 million. Oo. Ang laki Baka na. kulang pa yung pera. Ha? Hindi ko po alam, hindi po ako iminyero eh. Isang pumping Oo. station lang yan. Yung sunog apog lang po yan. Ayan po, yan po yung nakalagay rito sa data. 700 million? Isang Baka ano kulang lang, pa sa pumping pondo, station. Mayor. Kaya hindi matapos-tapos. Pwede alisin na natin ng mali siya sa ating isipan. Eh kung kulang sa pondo, pwede sana dagdagan na nila para Hindi. Nawala yung pondo, nagkulang. Dahil kinurakot nga eh. Ngayon, ang sinasabi nyo, dagdagan yung pondo. Eh di panibagong kurakot na naman. Nawala yung pondo, nakurakot, nalimas, kumbagay nabawasan dahil sa kurakot na yan. Kaya masasabi nyo kulang. matapos na para magamit ng taong bayan. Kaya you could imagine na Manong Ted, parang dagat-dagatan yung sunog apog nung nakaraang Pag-uulan. bagyo o Opo, last week, pag-ulan. Opo, sige. Okay, marami po dito ang may reaksyon nga dito sa inyong panukala, no? Ang iba po nagsasabi nga, oo nga naman. Opo, I mean, para ho yung accountability, isa lang. And then sabi naman ng iba, paano si Eddie? And sino si Eddie? Eddie sila. Tama naman yan, no? We must put doubt on every suggestion. Maganda naman yan, no? At least, nagkakaroon tayo ng mga way para iwasan yung mga pag-aabuso sa pondo ng gobyerno. Kaya lamang ito kasi ang kagandahan lang, Manong Ted, mananagot talaga yung local chief executive. May sisingilin ng taong bayan. Taon-taon na yan, nabiri mo, Manong Ted. Elementary pa lang ako, lumalangoy na tayo sa baha hanggang ngayon. Pero mapasin mo, walang nanagot. Pasinin nyo lang, Manong Ted. Walang nanagot. Baka estudyante pa kayo sa Maynila, Manong Ted. Baha na dyan. Tama. Sa Loton po, lumalangin na kami dyan, 1974 pa lang. 1974 pa lang. Opo, dyan sa City Hall, sa Manila. Opo. Hanggang tuhod na ho ang baha dyan dati habang kami papasok sa Intramuros. Opo, pero kahiyang nyo yata yung nangkutis nyo yung baha, no? Mayor, kung kayo lumalang. Ba? Okay. Hiyang ka daw sa baha, Mayor. Kahiyang nangkutis nyo yung baha. Oo. Ayan po. Napakinggan nyo po ang magandang salaysay at mungkahi ni Mayor Isko Moreno. Bakit hindi natin subukan? Kumbaga tayo, sila, di ba? Itong gobyerno. Bakit hindi nila subukan ang mungkahing ito ni Mayor Isko Moreno? Na ang talagang pakay lang talaga rito, kapag once na nagkaroon ng bulilyaso, isang tao lang talaga ang mananagot. Di ba? Yun yung talagang puntirya. Hindi yung kagaya sa dami. Grabe sa mga agency kung sila nga hawak. Maraming mga taong ipagtuturo dyan. Nakikisangkot pa nga mga congressman, di ba? Nagtuturo-turo pa rin yung mga congressman. Talagang hindi nga mahuhuli-huli. Yan dyan talaga expert ang ang mga politiko eh. Kumbaga sila, nag-aral sila para mangurakot. Yun. Pinag-aralan nila yan, yung mga magnanakaw, pinag-aaralan nila kung paano magnakaw. Etong mga politikong ito, pinag-aaralan nila kung paano magnakaw. Sigurado yan. Kasama na dyan yung pagtuturo. At kapag sigurado, kasama na dyan kung paano sila makakalusot. Yun yung nila dyan. Talagang ine-expert nila. Kaya itong problema na to sana, kumbaga, si Mayor Isko Moreno ang sumalo ngayong kapalpakan ng nakalipas na lokal ng Maynila, di ba? Masasabi natin. Kaya ngayon siya ang sasalo pa rin. Kapag once, kaya nga gusto niya siyang sumalo ng problema Dahil siya nga yung dami niya nakikita problema talaga sa Maynila. Katakot-takot yung mga estudyante. Talagang kinakabahan din yung mga taong binabaha. Talagang kahit nasabihin natin sanay na nila sa baha, inahanap pa rin naman nila kung ano yung magiging solusyon sa baha. Kaya sa pamamagitan ng pagboto sa mayor, yun yung talagang pinagsikapan nila na talagang gusto na nilang palitan yung mayor nila noon. Kaya binalik nga si Mayor Isko, di ba? Dahil iyan sa talagang lumiligid at pumupunta mismo sa pinagbahaan. Yan ang kagandahan ng ginagawa ni Mayor Isko Moreno ngayon. Na sana ay gayahin din ng mga ibang mayor. Pero iba-iba naman kasing lugar. May mga lugar naman na hindi binaba, kaya hindi na kailangan siguro ng mga mayor na talagang ng mga baha. Pero may mga lugar din sila na binabaha.
Yun lang, di ba? Kaya heto po, hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.